So, ano ba yung nakukover ng hygiene? Number 1 is your oral care. Pag sinabing oral care, this is giving importance to your oral cavity. Okay? Yung second one naman is bath. We have different types ng bath. Dalawa yun. Ano yung dalawa, ma'am? Meron tayong cleansing bath at saka therapeutic bath. Pag cleansing bath, meron tayong 5 types. Yung una is yung gagawin natin for this morning, complete bed bath. Okay? When we say complete bed bath, ito yung ginagawa natin sa patient from bathing from head to toe. Okay? So, yan. Ibig sabihin, all parts are included in steaming. Yes. Then, meron din tayong self-help bed bath. Self-help bed bath, meaning to say, the patient has the capacity na gumalaw sa bed, kaya din niyang konti na paliguan sa sarili niya, but still, kailangan ng monitoring ng mga nurses. So, at saka ng healthcare provider. So, tayo, yung self-help bed bath, tutulungan lang natin siya para makomplete yung bed bathing. Okay? Next is yung third natin is yung abbreviated bath or partial bed bath. Pag sinabing partial, meron ka lang parts ng body ng patient na pipiliin para linisin. So, example niyan, yung chest, abdomen, upper extremity. Meron ka ding i-omit. Bakit? Kasi katulad na may mga nihiya yung patient na ipalinisin nyo. Example niyan, yung perineals niya or genitals niya, di ba? So, ano gagawin natin doon? Ituturo natin sa family member yung paglinis nun. So, sila na yung gagawa para sa patient. Okay? The fourth one is yung tinatawag natin tub bath. Tub bath, yung patient, dadalhin natin doon, no? Yung may bathtub siya doon sa shower room. Then, doon natin siya palinisin. Okay? The last one is yung shower bath. The shower bath, ito, most of the time, your patient is ambulatory. Meaning to say, the patient has the capacity to walk. Kaya niya maglakad papunta sa shower room. So, doon, wala ng nurses na kasama. Di ba? Siya na lang yung okay. So, aside sa oral care at saka bathing, kasama din pag sinabi natin hygiene, yung care for your genitals. So, ang tawag natin yan, pericare. So, pericare or perineal care. Yan. So, meron tayong dalawang patient na pwedeng handle, either lalaki or babae. So, both of them dapat well-equipped kayo kung paano yun nililinis. Okay? The fourth one, kasama pa rin ng comfort, hygiene, and measure is yung shampooing. Care for the hair and as well yung scalp. Yan. Kasi diba, bakit? Para saan ba yun, ma'am? Bakit natin kailangan aralin yung comfort, hygiene, and measure? Kasi we need to facilitate good rest and sleep dun sa patient para maging komportable siya. Diba kayo din? Ganun din. Para feeling comfortable kayo, naliligo kayo everyday. So, yung patient natin, hindi naman pwedeng nandiyan lang siya sa bed. Diba? So, pinapawisan din siya, and yung pawis can cause body odor dun sa patient. Pag may ganon, uncomfortable na yun sa kanya. Example, sa oral care lang, hindi siya nakakapag-oral hygiene or wala siyang oral hygiene, pwedeng hindi siya makipag-usap. Bakit? Kasi, bad breath, di ba, mabaho yung hininga niya, mahiya siyang makipag-usap. Yun. Now, ang sequencing natin is from head to toe, cephalocaudal. Lahat ng pwedeng gawin sa supine, yun muna yung unahin, then at saka nyo pa lang siya i-prone position. Hindi yung nakahiga o mamaya, dadapa siya ulit, at higa siya ulit, at dadapa siya. So, irritating yun on the part of the patient. So, lahat ng pwedeng gawin sa supine, gawin na. Lahat ng gagawin after ng supine, tsaka mo lang i-prone yung patient. Okay? Next, what are the things na kailangan mong dalhin pagka sa practical exam? Kasi magre-return demo rin kayo, di ba? So, number 1 for oral care, you need to bring toothbrush. Siyempre, no, wala namang kirama ng toothbrush. Yan. Ano din? Toothpaste. Yan. Also, you need to bring towels. Face towel. Yung ganito lang kalaki, oh. Yan. But, you bring 2 face towels. Okay? Bakit dalawa? Kasi yung isa, gagamitin mo mamaya dun sa entire bed bath. Yung pangalawa naman for shampooing. Okay? Aside sa face towel, you also need to bring
ito, yung hand washing kit nyo. Yung brush, wooden stick, soap dish, at saka soap. So, kung dinabit nyo, hindi na kayo ulit. Ano pa? You also need to bring 2 bath towels. Pag sinabing bath towels, yung malaki. Yan. Ganito siya kalaki. Bakit? Kasi sa entire bed bath, ito yung gagamitin yung pang-drying. Okay? And pang-cover din yan sa station. Yung isa, bakit dalawa? Kasi yung isa for shampooing hair. Okay? Yan. Ma'am, ano pa? Also, kailangan nyo din magdala ng cotton. Yan, gagamitin natin cotton. Gagamit din kayo ng powder. Gagamit din kayo ng foam. Okay? So, magdadala kayo. Bawal mang hiram ng gamit. Pag may nanghiram kayo, may deduction. Okay? Ano pa? Sa practical exam, hindi kayo nakaganyan ng uniform. You bring your shorts. Yan. At saka, shirt. Pag sa lalaki, wag naman yung basketball short. Bakit? Kasi yung basketball short, yan, gumama yan. Baka mamaya may kumuhay dyan. Ano pa? Sa girls din, bawal din yung masyadong maikli. Yan. Short. So, yung medyo naman makaka-move kayo. Kung halimbawa, medyo malog yung short na susunod nyo, pwede kayo mag-cycling. Para naman, komportable kayo pag inikot kayo or ginalaw kayo ng mga nurses nyo. Okay? Ano pa? Naka-sleepers din kayo para makaka-move kayo ng comfortable. Okay? Pero hindi ko nadadalhin to. Yan. Mama, magdadala pa ba kami ng pail? Yan. Basin. Hindi nga dito na yan. Pero hindi pa kayo magdadala nito. Kidney basin. Mamaya for oral care. Gagamitin natin. Gloves. You need to have yung surgical gloves. So, magdadala kayo. Pwede isa. 2 beses kayo gagamit kasi ng gloves. Yung una sa oral care and the second one is for perineal care. Perineal care. Diba? So, yun. Then, also, ano pa ba? Pag may nakasala ko, mamaya na lang babalik. Eto, hindi rin kayo magdadala nito. Ano yan, mami? Tiyan salvavida. Baka malunod siya mamaya, no? Hindi. So, mamaya na ito. Shampooing. Hindi kayo think niya pag nasa shampooing niya. Now, ano yung una nating step? Mag-start ka sa oral care, followed by bed bath, complete bed bath from head to toe. Then, after bed bath, peri-care, kasi supine position din natin ginagawa. And last is shampooing. Okay? Shampooing. Next, meron din tayong back rub, naka-pro na yun, and back massage. Okay? So, yun yung gagawin natin. All in all, 200 points yung practical exam. Bakit 200? 50 points for oral care, 100 points sa bed bath, and back rub, back massage, and 50 points sa shampooing. So, all in all, 100. So, madami pwedeng mabawa. So, maganda. Lalo na pagka, okay, so yan. Now, ano yung muna natin gagawin? Oral care. The position of the patient, paano nga ulit? Ano yung position for oral care? Semi-powders. 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 Powders position. So, we need to position the patient in powders or natin siya dito sa okay. So, in long sitting position, powders, ginagamit yung ultraventilation. So, hindi ito yung pang toothbrush mo. Okay. So, kailangan mo ng towel na ilalagay dito. Basta na kasi siya. So, fake towel lang yung maliit lang. So, wire. Dito ilalagay natin. Wow, baby. Dito na lang mo. Okay, yan. Then, you need to wear your kailangan surgical gloves. Okay? Oo. Hindi naman tayo mag-toothbrush. Okay. Okay. Walang toothpaste. So, you need to clean first yung toothbrush. So, hindi yan ibibit. So, dito yan. I-wet mo muna siya. Then, lalagyan mo siya ng toothpaste. Then, okay na. Now, you need to let the patient gargle some water. Then, i-stabilize niyo yung jaw. Yung isang kamay, hindi nakaganyan lang, tinatago, di ba? So, i-stabilize the jaw. Then, you start with the front teeth, front side. So, you ask the patient to clench the teeth.